Good morning, everyone. Our Bible verse for today is all about John 2, verse 19 to 21. And sabi dito, Jesus answered them, "Destroy this temple, and I will raise it again in 3 days." They replied, "It has taken 46 years to build this temple, and you are going to raise it in 3 days? But the temple he had spoken of was his body." So, gimainin lang ang templong ito at sa 3 araw ay muli ko itong tatayo. Bakit 3 araw? Kasi yung temple na sinasabi ng ating Panginoon dito is yung sarili niyang katawan, na kapag yan pinatay ay muli niyang bubuhayin sa loob ng 3 araw at hindi naintindihan ng mga Hudyo yun. At sinabi nila, 46 na taon binuo ang templo na ito at bubuhayin mo at itatayo mo lang sa loob lamang ng 3 araw. Ngunit ang templong to ay ang kanyang katawan ni Jesus. So, ano connection po dito? Itong mga talata na ito sa ating tema, sa ating buhay. First teaching for the day is Jesus hates what defiles the temple. Ang Panginoong Jesus, namumuhay siya sa mga bagay na nagpaparumi sa temples. Yung mga unang talata sa pinag-aaralan natin, ang Panginoon ay pumunta siya sa Jerusalem. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya pumunta si Jesus sa Jerusalem. Dito makikita natin yung character ng ating Panginoong Diyos. Siya kasi yung hindi pang tao na pwede mong batukan, ibuli, na hindi marunong magalit. Si Jesus marunong siya magalit, at pag nagalit siya matindi din. Kaya makikita natin dito kung ano yung nagpagalit sa kanya. Sabi dito sa verse 14, nakita niya dito sa templo ang makikita ng mga baka, tupa, kalapati, ang mga namamalit ng mga salapi. Bakit? Ano mo meron dito at mayroong mga money changers? Kasi yung templo, puntahan to ng mga tao, mga foreigners, iba't ibang tao. At pag pupunta sila doon, sasamba sila sa Diyos, bibili sila ng tupa, baka, or kalapate, at yung pera nila, hindi yung currency sa Jerusalem, magpapalit sila ng pera. So, kaya may mga money changers. And yung kalakalan dito, ito yung nagpapayaman sa mga leaders sa templo na puno ng korupsyon. Kumbaga parang ginawa ng lungga ng mga magnanakaw yung templo. Kaya taga itong mga to, yung mga nagtitinda, ang ginawa ni Jesus, nagalit siya. Para kasing ginawa palengke yung templo. Sabi niya, ito yung puok ng sambahan, sagrado, kumbaga parang nananalangin yung mga tao. Pero yung mga leader ng mga templo, ginawa itong business. Kaya ang ginawa niya, kumuha siya ng lubid at hinagupit niya yung mga baka, tupa. Kumuha siya ng lubid na panghagupit at hinampas niya. Pinagtatapuan niya yung mga money changers, pinaghampas niya yung mga doon, yung mga tupa, para makalabas ng templo. At probably yung ibang tao pumapalag. Pero wala sila magawa. Sobrang tapang ni Jesus, intimidating at matatakot talaga yung mga tao na magtatakbuhan. So sabi dito, sinabog niya ang mga salapi, yung mga namamalit ng pera at pinagtatrabaho ang kanilang mesa. Pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapate na alisin niyo yan dito at huwag niyong gawing patengke ang bahay ng aking ama. Ang malasakit ko sa aking bahay ay ganun kataas. Ang Panginoon, marunong siya mamuhi, marunong siya magalit at matinding magalit. At yung galit ng Panginoon Jesucristo, laging patungkol sa korupsyon, sa kasamaan, sa kasalanan, sa mga bagay na paparumi sa temple. Jesus hates what defiles the temple. Merong matinding nangyari din na merong misunderstanding ng mga tao na hindi nila naintindihan si Jesus. Ito yung the temple points to the body of Christ. Kaya nagagalit
ang Diyos sa nangyayari doon. Nagpaparami sa templo because ang templo ay ito ay nagsisimbolo ng ating Panginoon sa krus. Ito yung napiprepare sa tao para makilala nila si Jesus. Ganon din po ang mga lamb na sinasacrifice sa templo, yung mga tupa. Kaya nga require na ng Diyos kapag mag-aalay kayo ng tupa, dapat spotless, unblemished, hindi yung pilay, hindi yung bulag, hindi yung tira-tira, hindi pinapiliin. Dapat yung pinakamainam, perfect sacrifice, unblemished spotlight. Bakit? Kasi yung alay ng tupa, sumisimbolo ito kay Jesus at dapat yung requirement ng Diyos, ibigay mo yung pinakamainam at ang kanyang sariling anak, ang inala niya. So, ganoon din sa templo. Dapat malinis ang templo na nagsisimbolo sa katawan ng Panginoong Jesus na dapat malinis, unblemished, walang bahid ng korupsyon at kinakamuhian ng Diyos yung nagpaparami sa templo. So, paano natin malalaman yung templo dito sa Biblia ay nagtuturo na ito ay simbolo lamang ng darating na Kristo. Sabi ni Jesus Christ, sabi ng mga tao, anong authority mo? Bakit mo ginagawa ito? Anong karapatan mo gawin yan? They're looking for sign or miracles, where Jesus answered them, destroy this temple and I will raise it again in 3 days. Ang tinutukoy niya dito ay yung katawan. O sa amin yung temple nito, ang aking katawan, at kapag pinatay nito, itatayo ko sa loob ng 3 araw. Yung templo, yung building, sa isip ni Jesus Christ, tinutupad niya sa katauhan niya, sa sarili niyang katawan, na hindi naiintindihan ng mga tao. Ang naiintindihan nila, yung literal na building. That's why they replied, it takes 40 to 60 years na tinayo yung building, then tatayo mo lang ng 3 araw. But the temple that he's spoken of in his body, ito yung sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoon Jesus Cristo. Jesus Christ is the true temple. At lahat ng kay Jesus Cristo, the church is united to the body of Christ. Kailangan makita natin yung progress na yun. Yung from the Old Testament to the New Testament, dati temple yan, literal building. Nung dumating si Jesus Christ, He is the true temple. Ano ibig sabihin nun? Darating yung panahon, lalapit ka sa Diyos Ama, hindi sa literal na building, but you will come and you will approach God through Jesus Christ. Kaya sabi ni Jesus Christ, wala makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Because I am the way, the truth, and the life. Hindi na temple ang dadaan mo sa akin. Because Jesus is the true temple. At lahat ng nakapag-isa sa Panginoon Jesus Cristo ay temple ng Diyos. The church is united to the body of Christ. Kaya ang church, tinatawag na body of Christ at tinatawag din na temple of God. Sabi dito sa Colossians, don't you know that you yourselves are God's temple and thus God's Spirit dwells in your midst? So sinasabi dito ni Apostle Paul, yung literal na building na temple, wala na yun. Si Jesus Christ ang totoong temple. At tayo ay nakay Kristo para tayong temple ng Diyos. Because this is the body of Christ. Sabi dito sa 1 Corinthians 6:19, yung mga individual na mananampalataya na buo ng iglesia, sila rin ay tinatawag ng mga templo ng Diyos. Don't you know that bodies, your bodies, yung katawan natin, katawan mo, we are the temple of the Holy Spirit. Templo ka ng Diyos. Templo tayo ng banal ng Espiritu. Templo tayo ng Panginoong Diyos. At lahat tayo din ay templo. Temple are God's temple of God. And we have to protect the temple of God within our body. And hope this verse you will learn a lot. Thank you everyone and God